umaga po sa ating lahat. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang tunay na pagpapala ay hindi nasusukat sa yaman o tagumpay sa buhay, kundi sa kabutihan ng ating mga puso, na kung saan sa buhay natin ngayon, madalas tayong nakakaranas ng problema at pagsubok. Subalit pinapaalala ni Jesus na kahit sa gitna ng hirap, dapat tayong magtiwala sa Kanya. Dahil walang imposible sa Diyos kapag malakas ang ating pananampalataya at tayo'y tapat sa Kanya. Atin ding isama ang mga magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Janelle Ricanya, Joel Vegalan, Dulce Rianzares, Renz R.J. Andrada, Elden Manalo Jr., Ronel Ricanya, Salud Candelaria at Ulysses Villavicencio. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ng pambungad na amin. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin rin. Tayo po'y manalangin, makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nangbarin mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat ang umuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami umisan sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga sanatuwa sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan ng gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Awan kayo ng makapangyarihang Diyos, katawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat.
lumalaki sa Diyos sa pagkakataon. Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, loobin mo na ipagdangal ka namin ng buong isip at puso upang kami man ay tanghaling mapalad. Dahilan sa kami sumunod sa iyong mga aral, sa pamamagitan ng Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharin kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y nalangin, makapangyarihan sa ng Diyos. Kami pinagpapasalamat sa pagkataon na ito, na kami muli mong pinuspos ng iyong bawal at biyaya upang kami magkatipon at isagawa itong pinakamataas ng pasalamat sa iyo ang pagdiriwang itong banal na Eucharistia. Pero di po nga, Panginoon Diyos, sa aming katipunan dito ngayon, pinihiling ko namin na iyong basbas kumagitan ng iyong Espiritu Santo sa bawat isa sa amin at tigil mo nawa ang mga panalangin. Pero din po sa aming mga kapatid na ngayon nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan, na sina Janet Recania, Joel Viagalan, Dulce Rianzares, Renz R.J. Andrada, Eldin Nanalo Jr., Ronel Recania, Salud Candelaria,
Ulysses Villavicencio. Nawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami pa nawang kaarawan sa kanilang buhay. Ganun din po sa sponsor sa umaga ito, ang First Sunday Mass sponsor, na ito'y pinapagmunakan sa bawat pamilya, lalo na ang pamilya ni Consignal Edgar Perlas, Dante Ricardia, Maribik Gabonelas, Jaime Rianzares, Marijo Candelaria, Wilson Saludes, Marshall Saludes, Pacincia Medina, Lorenio Saludes, Christy Candelaria, Patrocinia Ricaria, Maricris Ariola, Narcisa Hironado, Ronel Ricania, Gina Labusta, Nordelisa Saludes, Ulysses Villavicencio, Edwin Recto, Alexander Saludes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Jeline Arisapa, Jeffrey Perlas, Mark Rianzares at di po sa pamilya ni Vanessa Labusa. Narawang Diyos, patuloy mo ipagkaloob sa kanila isang masaganang buhay upang sa patuloy kanilang mapaglituhan. At ang lahat na ito ay sumakitan na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Kaya namin, O Diyos, na puno ng awa. Kami na nanalangin sa iyo, naway dinggit mo aming mga panalangin na inaalay namin sa iyo, nakapatuloy mo na kaawaan ang bawat isa sa amin, pero di po sa lahat ng mga ikaramdaman. Pagkalooban mo nawa sila na malakas na pangatawan, matibay na pananampalataya sa iyo, upang sa ganoon ay ikaw ang siyang magiging kalakasan sa panahon ng kanyang kahinaan. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na may mga karamdaman na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes at din po sa aming kapatid na si Father Edwin Lozao. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Yesu Cristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat ng ating pamilyan ng napagbasa. Ipinapakita sa unang pagbasa na gusto ng Diyos na tayo gumawa ng mabuti. Hindi sapat ang mga handog o pananampalataya kung wala ang kabutihan sa ating mga puso. Pinapaalala din dito na nakikita at naririnig ng Diyos ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya sa bawat hamon, huwag sana tayong panghinaan ng loob, kundi mas patatagin natin ang ating pananampalataya ng may mabuting puso. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa sulat ni Mika, Kabanata 6, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 8. Pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh laban sa Israel. Tumindig ka, Yahweh, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ni Yahweh laban sa Israel ng kanyang bayan. Sinabi ni Yahweh, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Pabigat ba ako sa Ehipto? Pabigat ba ako sa inyo? Inalis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkakaalipin. Sinugo ko kayo sa inyo, sina Moises, Aaron at Miriam, upang kayo'y pangunahan. Bayaan kung gunitain ninyo ang pakana ni Balaam, ang hari ng Maon. Ang tugon sa kanya, Balaan na ang anak ni Beor. At ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gilgal. Sa gayo'y malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang mailigtas kayo. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng uyang 1 taon, gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang aagos na langis ng ulibo.
Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Ituro na niya sa iyo. O tao, kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa upang magpakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Pinapakita sa ikalawang pagbasa na ang mensahe ng krus ay mahalaga at makapangyarihan. Kung sa iba ito ay kahangalan, subalit para sa ating nananampalataya, ito ay nagbibigay ng kaligtasan at pag-asa. Sinasabi dito na hindi kayamanan o kapangyarihan ang pinakamahalaga, kundi ang Diyos at ang kanyang karunungan. Ito ay paalala ng tunay at tagumpay na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang dalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kabanata 1 nagsisimula sa talata 18 hanggang talata 31.
Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos, sapagkat nasusulat, sisiraan ko ang marunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marunong ng mga eskriba, ng mahusay ng debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, narapatiyang ang mga nananalig sa kanya ay iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo ay humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinangaral namin si Kristo ipinama sa krus. Isang matitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hindi. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. Ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan ng kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong. Kapangyarihan, mahalika. Subalit piling ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong. At ang mahina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kapuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang itinuturing na dakila sa sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pag-isa kay Kristo Jesus, na ginawa ang karunungan natin sa pamamagitan niya. Tayo'y pinawalaksaran ng Diyos, pinapaging banal at niligtas. Ikaw nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng maibig magmalaki. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo
ayon kay San Mateo, sa Kabanata 5, nagsisimula sa unang talata hanggang talata 12. Lughati sa iyo, Panginoon Jesucristo. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, at sila'y tinuruan niya ng ganito: Mapalad ang mga aba na wala na inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbabang, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikakapagkakasundo, sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwigaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa pang-apat na linggo matapos ipinagdiwang ang Epifania. At sa ating magtitipon dito ngayon ay pinagpala ng Diyos dahil ang ating banal na ebanghelyo ito ay patungkol sa isang tao paano magiging mapalad, paano magiging maswerte o pinagpala ng Diyos. Dahil sa ating banal na ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Mateo, ay ito yung pagkataon na kung saan si Jesus ay nangaral sa bundok. Dahil nakikita niya napakarami yung mga tao. At kaya ang ginawa niya ay umakyat siya sa medyo mataas na lugar para matanaw niya at marinig ng lahat ng mga tao na naroon kung ano yung kanyang ipinangangaral. Kaya nung nasa taas na siya ng bundok ay lumapit at dumating ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang mangaral. At ang kanyang ipinangangaral ay kung paano maging mapalad. Kaya sa umagang ito, naway ang mensahe ng Diyos ay patuloy na magbigay sa atin ng inspirasyon sa paggawa o patuloy ng paggawa ng kabutihan para tayo magiging mapalad. Dahil kung sa ating konteksto sa buhay nating mga tao, paano magiging isang mapalad? Ano ba yung masabi natin pinagpala yung isang tao? Ang nasa ating isipan, pag tayo'y magsabing ang tao'y pinagpala ay mayaman, makapangyarihan, at
sikat, tanyag. Diba? Yun yung perception natin mga tao. Kaya siya pinagpala dahil siya mayaman, maraming pera, magandang buhay. O sabihin natin ay siya pinagpala dahil siya maganda. Siya pinagpala dahil siya gwapo. Ako siguro pinagkaitan ng pagpapala ng Diyos dahil ako'y pangit. Diba? Ganun kasi yung kadalasan na yung perception natin mga tao, yung pananaw natin sa buhay ng iba. Kaya tayo ngayon ay pinapaliwanagan. Ang gusto na ang pinapahayag sa ating banal na ebanghelyo ay kabaliktaran doon sa pananaw nating mga tao. Sino yung magiging mapalad? Mapalad yung mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Diba? Napakaliwanag yung sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo. Yung mga aba, yung mga walang-wala, pero nagiging tapat sa Diyos. Dahil sa buhay natin mga tao, pag tayo'y walang-wala, pag tayo'y maraming problema, doon sinusubok yung ating pananampalataya. Diba? Dahil kung marami tayong iniisip, problemado tayo, para tayong wala sa sarili. At doon yung pumapasok yung tinatawag natin tukso. Sige, gawin mo yung ganito para mairaos mo yung iyong problema. Diba? Nagmala pala ang pera. May pera dyan sa kapitbahay mo. Kunin mo. Diba? Pero kung tayo'y mahina ang ating pananampalataya sa Diyos, i-grab natin yung opportunity inaalok sa atin ni Diablo. Dahil mahina yung ating pananampalataya. Pero sa kabila ng ating kaabahan, sa kabila ng ating mga problema, kung tayo'y matatag at naniniwala tayo sa Diyos, nakasama natin palagi ang Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos, ang mga pagsubok na ito ay malalampasan natin. Dahil kung tutusin, kung titignan natin sa buhay natin ay wala namang hindi dumanas ng problema. Lahat tayo dumanas ng problema. Lahat tayo dumanas ng mga pagsubok sa buhay natin ito. Pero ang tanong, bakit natin nalagpasan? Dahil tayo na nanatili sa pagiging mahinahon at patuloy tayong tumupad sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nawawala yung perception natin sa buhay natin ito na ang mga pinagpala pala ay yung mga taong nasa matataas na posisyon, mga makapangyarihan, mga sikat. Hindi, ang mapalad ay tayong mga nasa abang kalagayan dahil tayo magiging kasama sa kanyang kaharian. Mapalad yung mga nahahapis, mapalad yung mga mapagkumbaba. Diba? Ipinapakita ng ating banal na ebanghelyo kung sino yung tunay na mapalad. Kaya nawa sa buhay natin ito, pag sumikapan natin na tayo ay magiging tapat na maglingkod sa Panginoon. Maraming problema. Pero sige lamang, pagpatuloy natin ang buhay natin ito. Mas maganda na yung nasa abang kalagayan tayo, pero panatag naman yung ating mga kalooban. Yung mga nasa iba, kung makikita natin sa balita, ay yung iba'y mayayaman nga, maraming pera. Pero, tumalo naman sa bangin. Nagbaril na naman sa sarili. Diba? Yun baga gusto natin. Hindi, ang gusto ng Diyos ay magiging panatag yung ating kalooban. Kaya, sana sa buhay natin, kung tayo maingit doon sa napakagandang mga bahay, diba? Mga mansyon, pero nang lalamang naman sa kapwa. Napakaganda na yung simpleng pamumuhay, pero masaya, buo ang pamilya, malakas ang pangatawan, at yun ang tunay na pinagpala ng Diyos. Kaya sana sa lahat na narito ngayon, patuloy na huwag tayong pagpalain ng Panginoon, at patuloy natin paglikuran ang Panginoong Diyos upang sa ganoon ay tayo patuloy ng kanyang pagpalain at ingatan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Mapalad kayo lahat kung tinutupad natin ang kalooban ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sabay-sabay ko namin sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos sa mga makapangyarihan. Nalikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoon sa Kristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa amang katuparan simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos totoo buhat sa Diyos totoo. Inianak hindi likha kaysa sa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay likha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanak siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pininak siya ni karamdahan ng tao, ipinako sa krus ang alang sa ating kapalangan ni Poncio Pilato, Nagpakasakit, namatay at inilibig. at muling nabuhay sa inyong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit na nalulok sa kanyang Ama, at muling darating ang maluwalhati upang kumain ang mabuhay ng kapatay at ang karamihan ng mga. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na kapatay ng buhay, na nabubuhat sa Ama. Sinasamba siya ang luwalhati kasama ng mga kananak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nananalig tayo sa isang iglesia banal, katolika at apostolika, naniniwala tayo sa isang bigay sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod pa ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ng Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ating pong ulitin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan na kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga kalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Joel Corrales na aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold Damayan na aming obispo de Susano, at si Reverend Father Randy Mathos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sinasamo rin namin ang patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magbasya raw sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan, na sina Janelle Ricanya, Dulce Rianzares, Joel Pegadan, Renz R.J. Andrada, Elden Manalo Jr., Ronel Ricanya,
Salud Candelaria at Ulysses Villavicencio. Ganon din sa first Sunday Mass sponsor sa linggong ito na sina Konsehal Edgar Pernas, Dante Ricanya, Maribig Gabunilas, Jaime Rianzares, Maricho Candelaria, Wilson Salutes, Marshall Salutes, Pasencia Medina, Lorena Salutes, Resty Candelaria, Patricinia Ricanya, Marie Chris Ariola, Narcisa Heronaga, Ronel Ricanya, Gina Labosta, Lodelisa Salutes, Ulysses Villavicencio, Edwin Recto, Alexander Salutes, Maribel Villavicencio, Wilma Candelaria, Jeline Arizapa, Jeffrey Pernas, Mark Rianzares at Vanessa Labosta. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapinawa nila ngayong banal na salita na may kabagaang loob at masunuring puso at paglikuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, kailan mo aming kanilang. Isinasama namin Panginoon sa iyong kagandang loob ay bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalo-lalo na sina Maylene Villavicencio, Rudel Salutes at Father Edwin Lonto, kami nananalangin. Panginoon, kailan mo aming kanilang. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na sina Pablo Zelda, Maria Loto at Fanny Christine na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, kailan mo aming kanilang. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang masunod sa kanilang mabubuting mga halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugurin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanya na namin buhay, upang magitan para sa amin. Siya ay yung anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po na. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ibinigay. Ingatan natin ang pagkakaisa ng loob ng Espiritu sa bilis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Bigay sa Panginoon ang karangalang na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat.
ating mga alay at tayo po'y manalangin. Maway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan ibinigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami ngayong mga pagpapang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo nito mga sagisang na aming pagpananautang ng loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami mga tatanggap nito ay mapugot sa tigis ng pag-ibigan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa alak ng kapangyarihang Diyos. Kalapit mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming naging espiritual upang kami tatanggap ito ay mapasigla at mapaibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
ang itong banal na misa, ang lahat ng ito inialay natin sa ating Panginoong Diyos, simbolo ng ating pasasalamat para sa lahat ng biyaya ang ipinagalot niya sa ating, lalo-lalo ng biyaya ng buhay. Ganun din po sa banal na misa ito ay pagkaloob ng Panginoong Diyos, kapapala, at ganun din po ang biyaya sa bawat isa sa atin. Ating ginawa ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin na inialay natin sa Kanya. Ganun din po, ang banal na misa ito, inialay din po ito sa lahat ng nagpapasalamat, lalo-lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan. Lalo-lalo na kina Janelle Regania, Joel Diagalan, Dulce Rianizares, Renz R.J. Andrada, Elvin Manalo Jr., Ronel Regania, Salud Candelaria at hindi po sa ating kapatid na si Ulysses Villavicencio. Nanaway patuloy naman kayong pagkalooban ng maraming kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po ang sponsor sa umagang ito, ang First Sunday Mass sponsor. Nanaway pagkalooban kayo ng isang masaganang pamumuhay at patuloy naman ninyong mapagpikuran ng ating Panginoon. Ganun din po sa banal na misa ito, itulungan din po natin sa pamamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin, ang ating mga kapatid na may karamdaman. Ipanalangin natin sa Panginoong Diyos na naway pagkalooban sila ng malakas na pangatawan, pagawingin mula sa kanilang karamdaman, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylene Villavicencio, Rudy Saludes at kinunit po kay Father Edwin Luntok. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkapiruan ng Panginoon natin hay sa ikapupurit, ikalughati ng kanyang pangalan, sa ating ikapuputi at kanyang iglesia. Ang kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagmamatuwid sa salita. Ang tungkulin at kaligayahan
Lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal lamang, makapangyarihan at walang hanggan Diyos. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang lahat ng kalimitan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Magsilahod ang lahat. lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan ng amang mga kalangit. Nanggaling sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinakmahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagkulitas kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat na gabing siya'y pinagkaloob, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinihas at ibinigay sa inyong mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, ay kinuha niya ang karas. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat ito ang ito ang bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagkakamat ng inyong makasalanan, kailanman natin inumin niyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magtayo po tayo lahat para sa adoration. Kaya sabay-sabay po nating ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay buligtad.
Panginoon lamang makalangit, ginagawa namin ang iyong mga panglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming komunidad sa kanyang pinagpalang pagpapasakit ng mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, at tagapin sa mga langit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong pinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na nagtatanggap ng banal na komunyon ito ay mapusko sa iyong biyaya at makalangit na pagpapalang at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahal sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng amamahay, gayon may sinasamo namin sa iyo at agapin itong aming tungkulit paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. At tulad ay tinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo tayo ng nangyayari. Hawak-hawak tayo ng ating mga kamay, sabay-sabay po natin gawin.
Dalangin namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasal at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo, aming Panginoon, na nabubuhay at nangharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Cordero ng Diyos, Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong panghawaing Panginoon. Na hindi kami putulad sa sarili naming pagkakamali, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na magulot ng mga hukom sa ilalim ng iyong pag. Subalit kita sa iyong pagkakamali. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong muling Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami at pinalakas sa naging bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa galaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kasalanan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po tayo lahat sa panalangin. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan walang hanggang Diyos. Pinasalamatan ka namin sapagkat kami ang pinakain ng pagkain spiritual na ang kamamahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo at sa mga banal na misteryong ito ay tiniyak mo na kami na mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at na nagpagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman susubukan kami upang gawin namin ang tungkuling iniatas mo sa amin upang ikaw ay iligid at iligid ang aming kapwa bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon sa Kanya sa iyo sa Espiritu Santo ang lahat ng kalangan at kalawalatian ngayon at pagkailanman. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa pagbabastas. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirik ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalaman pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na sa Yesu Cristo ang ating Panginoon. At ang babala ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagit manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsinuhod po ang lahat.